Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Sa pangkat ni Zacarias, nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote. Siya ang nahirang na maghahandog na kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinidinig ng Diyos ang panalangin. Kaya't kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat sila'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang mapapanumbalik niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu ng kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga subail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Merong 3 tao kung saan ang kanilang kapanganakan ay pinagdiriwang ng simbahan. Si Maria, si Jesus, at si Juan Bautista. Ang ibang santo, ipinagdiriwang natin ang kanilang kapistahan sa panahon ng kanilang kamatayan. Bakit mahalagang ipinagdiriwang? Unang-una, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Maria sapagkat ito ay nagpapatotoo na si Maria ay tao. Siya ay tao. At mahalaga yon. Ang kapanganakan ni Jesus mula sa sinapupunan ng isang tao. Sapagkat para ang Diyos ay maging tao, dapat siya ay pinanganak ng isang tao. For God to be human, He is to be born of a woman. So mahalagang tao ang ina ni Jesus para siya ay maging tao. Sino si Juan Bautista? Maliban sa pinsang buo ni Jesus. Si Juan Bautista, na sa sinapupunan pa lamang, ay nakilala na niya si Jesus nang magtagpo ang 2 buntis ng bisitahin
ni Maria si Elizabeth. Merong paglundag sa sinapupunan dahil nakilala niya bagamat nasa sinapupunan pa lang siya. Ikalawa, si Juan Bautista lang ang tumuro ng daliri at nagsabi, ito ang kordero ng Diyos. Behold the Lamb. Si Juan Bautista ang boses sa ilang na sumisigaw, ituwid ang daan. Ngunit magandang pagtuunan ito ng pansin sapagkat ang mundong ito gusto ng mga tao sila ay maging tanyag, sikat, dakila. Pero si Jesus mismo nagsabing walang sino mang ipinanganak ng babae nang hihigit pa kay Juan Bautista. No one is born of a woman greater than John the Baptist. Ang catch, and yet John the Baptist is the least in the kingdom of heaven. So, kahit anong pagsusumikap ng tao na maging sikat, hindi ka nasisikat pa kay Juan Bautista. At kahit kaano ka kasikat, pag akyat mo sa langit, ikaw pa rin ang pinakaaba kumpara sa lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema na sinabi sa akin ay, huwag matakot. Minamahal kita. At yan po yata ang tema ng inyong nobinaryo. Maliban sa araw na ito na kung saan kahapon lang sinabi ng tema ay dysfunctional families, mental health issues, and suicide. Parang ang tingin sa akin ni Father, Google, no? Ha? Parang Google, ha? Mga minamahal na mga kapatid, ang boses, hindi siya ang mensahe, siya ang boses. Ano po? Ang yumaong Archbishop Oscar Cruz, seminarista pa lang ako noon, sabi niya sa akin, Dave, pag ikaw ay naging pari, wag na wag mo akong iimbitahin kung pangit ang sound system mo. Ano po? Bakit? Sayang lang ang mensahe kung hindi naiintindihan ang boses. Di po ba, ano? Marami tayong pag-aaway dahil hindi pala nagkaintindihan. Di po ba? At pakiramdam natin, pag nilaksan natin ang boses natin, magkakaintindihan tayo. Hindi. Lumalaki ang problema kapag tumataas na ang boses. Kasi nakakalimutan natin na kadalasan ng pagtaas ng boses ay kawalan na ng paggalang. Di po ba, anak? Anong sabi? Kapag sumisigaw ang magulang, ibig sabihin ng mga anak ay hindi nakikinig. Di po ba, anak? Kailangan ba sumigaw kung nakikinig? Hindi nakikinig, kaya sumisigaw ang magulang. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Di po ba, ano? Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano po? Ha? Ayaw talagang makinig. Di po ba, ano? Kasi palaging tama, sabi nila. Mahalaga ang boses. Hindi nito binabago ang mensahe. Si Juan Bautista ay isang boses na kung saan, kung ano ang pinasasabi ng Diyos, yun lang kanyang sinabi. Kaya, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Pinagsasabi ka lang naman. Di po ba, ano? Anong problema natin? Sa panahon natin ngayon, ang daming takot na takot. Takot na takot magsabi ng totoo. Takot na takot pumuna. Takot na takot kung anong sasabihin ng ibang tao. Ni hindi natin masabi sa ating kausap na may muta ka. Di po ba, na? Mayroon bang nakakapagsabi sa inyo, sa kausap mo, may muta ka?
Wala. Punas tayo ng punas ng mata. Hari nawa, magpunas siya ng mata niya. Di po ba, no? Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Di po ba, no? Kasi natatakot tayo. Baka magalit. Di po ba, no? At dahil hindi mo masabi, naglalakad siya. At mas maraming taong nakakakita na may muta siya. Ano sabi sa akin? Father, mahirap talaga yon. Madali lang yon. Paano ba sasabihin yon, Father? Ganito lang yon. Sabihin mo sa kausap mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Kaya sasabihin mo, buti ka pa, meron. Di ba? O di nasabi mo, hindi po ba, anak? Nasabi mo. Nakasakit ka ba? Hindi. Mga minamahal, mga kapatid, sadyang kailangan natin tanggapin na minsan ang katotohanan ay masakit. Ano sabi nila? Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Kapag tayo nagsisinungaling, saan tayo papunta? Saan tayo mauwi? Lahat sa kaguluhan. Hindi may tatama ang anumang pagkakamali. Huwag kang matakot na magsabi ng totoo. Huwag kang matakot na magsabi kung ano ang tama. Huwag kang matakot magsabi kung ano ang nararapat. Sapagkat ang pagkatakot pagkamisan ng dahilan kung bakit marami ang napapahamak. Kung bakit tayo ay napapahamak. Alam po ninyo ang malungkot na kwento sa panahon natin? Ang mga magulang takot nang magsabi sa anak. Yan ang malungkot na kwento. Maraming mga magulang na takot magsabi sa anak. Ano po ang katuruan? Sabihin mo ang katotohanan. Hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Inuulit ko, hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon dahil sinabi mo ang katotohanan, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Nagkakawatak-watak ang pamilya kasi takot magsabi ng totoo. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, masakit ang katotohanan, pero nagdudulot ito ng kalayaan. It helps us to live in freedom if we abide in the truth. Bakit namamayagpag ang mga mali, namamayagpag ang makasalanan? Sabi nga ni Edmund Burke, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Ayaw magsalita. Ayaw magsalita. Kaya, ang daming nakapark sa maling lugar kasi walang nagsasabi, mali po yan. Bawal pong mag-park dyan. Di po ba, no? Nagmamadali kang lumabas, hindi ka makalabas kasi may nakapark sa harapan ng bahay mo. Di po ba? Walang nagtatama. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Nung ako po ay nasa Santa Maria Goretti, wala naman ako sinasabing mali. Pero minsan, habang nagpapakain kami ng street dwellers, may lumapit sa akin, sabi niya, Father, mag-iingat ka sa homily mo. Isang bala ka lang. Sabi ko, mayroon ba akong nasasabing mali? Hindi po ba? Marahil, mayroon kang nasasagasaan. Napakadaling magsabi ng ganun. Di po ba, ano? Hindi naman madali yun. Naalala ko, palagi ko itong kinukwento kasi hindi ko ito makalimutan, na kung saan ang isang pare ay nagpapakumpisal sa Quiapo
At merong nangumpisal, sabi niya, Father, nakapatay ako. Sabi, papaano? Binaril ko, Father. Nasaan ang baril? Hawak ko po. Ha? Bakit hindi mo isurrender sa pulis? Nauulit, Father. Ano ibig masabihin? Hindi lang ito ang una mong pagkakataong nakapatay. Opo, pang-apat na siya, Father. Ha? Ano bang dahilan? Galit na galit ako, Father. Kapag sinasabi ng tao, naniniwala siya sa Diyos. At nagkaroon ng katahimikan. At sabi na nangungumpisal, ikaw ba, Father? Naniniwala ka ba sa Diyos? Totoong kwento ito. Hindi ito joke. Kasi nakausap namin. Alam mo, sabi niya, magkakasama kami ng mga pari. Tinanong siya ni Bishop Sok, ano sabi mo? Bishop, patawarin mo ako. Natakot ako eh. Ano nga sinabi mo? Sabi niya, well, paminsan-minsan. Hindi madali. Di po ba na? Pag kayo ay hindi, sabi nga, naiipit, parang ang daling magsabi, ay, kaya ko yan. Pero pag ikaw ay naipit na, nalagay ka na sa alanganin, yung iba sa atin, bumabaliktad. Hindi na naninindigan. Takot na takot. Ano sabi? Noong linggo, huwag kang matakot sa papatay ng katawan. Matakot ka doon sa pwedeng pumatay ng katawan at magsasadlak sa iyo sa impyerno. Di po ba, na? Bakit? Darating naman ang araw, lahat tayo mamamatay. Di po ba, na? Hindi ko alam kung alam nyo ito, na ang pag-aaral, ayon sa pag-aaral, ang lifespan ng Pilipino ngayon, ng Pilipino, ano po, ay 71 years old. 71 na lang. Di ba, ano? Ako po, 64. Kung kumpara mo 71, malapit na ako. 6 years na lang. Di po ba, ano? Ano pa ba naman ang ikatatakot ko? Di ba? Pero, mananabi ako. Kung ako, 64, malapit na. Yung iba sa inyo, mas malapit na. Di ba? Di po ba, ano? Mas malapit na kayo. Ano ang kinakatakot ninyo? Mas natatakot ka ba sa tao kumpara sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Kung ikahihiya mo ako sa harapan ng tao, ikahihiya kita sa Ama. Kung itatanghal mo ako sa harapan ng tao, itatanghal kita sa harapan ng Ama. Maiksi lang ang buhay. Di po ba? Kahit naman tanungin mo, kayo, tanungin ko, pag ako'y nagtatanong, sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Isa lang ang sagot ng marami. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba? Para wala nang hirap. Totoo yan. Lahat. Pag tinanong mo, walang matapang. Gusto lahat kunin ng Diyos habang natutulog. Kayo ganun din, di po ba, no? Kaya sa mga misa, may namamatay na. Natutulog eh, di po ba? Oo. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha na ni Lord, di po ba? No? Mag-iingat kayo pag kayo natutulog sa misa. Nanonood ang Diyos. Panahon na para sagutin ang inyong mga pananampalataya, ang mga panalangin. Di po ba na? Simple lang naman. Ano ang iyong kinakatakot? Lahat tayo ay mayroong kinakatakutan. Pero, sa anong pamamaraan natin mapapaglabanan ang mga pagkatakot na ito? Na huwag mong kakalimutan na mas malaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya, sa mga ibon sa parang. Mas mahalaga tayo. Kaya, sana
Sabi nga sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, pinahalagahan tayo ng Diyos. Sana mayroon tayong pagpapahalaga sa Diyos. Sa anong pamamaraan? Ang mabuhay sa katotohanan. Ang maging boses ng katotohanan sa mga panahon na kung saan ang kasinungalingan ay namamayagpag. Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang buhay. Dalawa lang ang pupuntahan. Di po ba, ano? Pagkatapos dito, dalawa lang ang pupuntahan. Ano? Smoking and non-smoking. Di po ba, ano? Kahit naninigarilyo ka sa lupang ito, alam kong ayaw mo sa smoking area pagkatapos nito. Di po ba, ano? So, ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Huwag matakot. Magsalita ko anong totoo. Manindigan. Magpahayag. Sapagkat malaki ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa katotohanan. Amen. Noon nagsabi po si Father Bia na mag-a-apply siya sa seminaryo, hindi po namin tinanggap. Kasi pag 40 ka na, may maintenance ka na. Paano na lang yung 60? Di po ba, no? Ngayon pari na siya, bawal siyang mag-retire para makabawi. Well, pahabol lang po. Ano po? Ang pamilyang watak-watak, ang may suliranin sa pag-iisip at pagpapakamatay. Gusto ko lang pong maintindihan ninyo na hindi lahat ng nagpatiwakal, suicide, ay dahil ang pamilya ay watak-watak. At dahil may sayad sa utak. Hindi po, ano po? Maraming maganda ang pamilya na ang anak ay nagpatiwakal. Walang sayad. Pero anong kadahilanan? Nawala ng pag-asa. Ano pa? Nawala ng pag-asa, natakot, nakalimutan na mayroong nagmamahal. Hindi po ako nahihiya na yung mga unang taon ng aking pagkapari, ako po ay nagkaroon ng depression. Dalawa lang naman yan. Dahil ikaw ay nawawalan ng pag-asa o dahil may sayad ka. Di po ba, no? Kung may sayad, kailangan ng gamot. Kung nawawalan ng pag-asa, kailangan magkaroon ng bagong pananaw. Alam po ninyo, pag kayo'y may depression, hindi kayo nakikinig sa payo ng tao. You don't listen to any advices. You don't listen to people. Nandun ka lang sa sarili mo, sa sarili mong daigdig. Ano po? Ano po ang naghango sa aking depression? Ang atin pong tema. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, ayaw kong kumain, ayaw kong may kausap, ayaw kong magdasal, ayaw kong magmisa, gusto ko lang magtago sa kwarto. At pag tinatanong ako ng aking dating spiritual director, kumusta ka na? Hindi siya nagpapayo, nangungumusta lang. At sabi ko, tuwing lalabas ako sa pinto, sabi ko, Panginoon, hindi ko po naintindihan. Dalawang bagay lang ang aking alam. Alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Mga minamahal na mga kapatid, dalawang bagay ang wag na wag niyong kakalimutan. Ano man ang iyong mga pagkatakot, ang dalawang bagay na ito ay ano? Alam mong mahal ka ng Diyos at alam mong mahal mo ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hayaan niyong kayo ay aking pagbasbasan. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa.
Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasaganahan, puspos ng pag-ibig. Nawa, kung anuman ang inyong mga panalangin sa mga nobinaryong ito, ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Miriam, ina ng laging saklolo, sa San Jose ang tapat niyang esposo. Kayo ang inyong mga pamilya ipagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be?" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The eye is the light of the body. But it's good to ask the question, what do you think is the most important part of your body? What is the most important part of your body? Before you answer, the answer is, they are all equally important. They are all equally important. They were given for a purpose. Every part of our body was given for a purpose. Importance will only be known according to the purpose. Kami sa seminaryo, mayroon kami lumang relo. Ano po? Lumang relo. Sira na. Pero nandun pa rin sa dingding. Hindi matanggal-tanggal. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ano po? Either mahal yung relo o magagalit yung nag-donate. Ano po? Dalawa lang yun. Ano po? Kaya lang, kahit gaano kaganda ang relo na hindi tumatakbo, wala nang pakinabang. The purpose of a watch is to tell you the right time. Ano mang bagay na mahalaga noon, na wala na silbi ngayon, wala na yang halaga. Kaya nga, hinihikayat tayo ng Diyos
napahalagahan mo ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. At sabi nila, anuman ang hindi mo ginagamit, pagdating ng araw, wala nang pakinabang. Yung matatanda, sorry for the words, pag ikaw ay tumatanda na at hindi ka na naglalakad, ayaw mo nang gamitin ang muscle mo, later on, mawawala na yan. Kahapon, nagmisa ako sa Redemptorist sa Lipa at yung dating rektor ay na-stroke. Sabi ko sa kanya, classmate. Classmate. Hirap pa siya. Hirap. Hindi naman siya nag-stutter. Pero, as a stroke victim, I strongly encourage that he moves, that he takes physical therapy or else magkakaroon ng muscle atrophy. Titigas. Hindi mo na mapapakinabangan. At kahit gaano kamahal yan noon, kung wala na yung pakinabang, wala na yung halaga. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, anong kaugnayan nito sa unang pagbasa? Nakakahiya yung unang pagbasa kasi parang kwento natin, agawan ng upuan, agawan ng upuan, agawan ng posisyon, kung sino ang hari, kung sino yung papalit, pinapapatay. Itinago pa yung tunay na papalit. It takes how many years? Tinatago mo sa templo. But later on, the truth will always come out. And if your life is not founded in the truth, later on it will be revealed. Ang hirap nung nirigaluhan ka ng asawa mo ng kwentas o singsing na pinapaniwala ka na yan ay diamond, di ba, Tapos nung nangailangan ka ng pera, sinanla mo, peke pala, di ba, Malungkot yun. Malungkot yun. Mga bagay-bagay na pinapaniwala ka. At bakit ka naniwala? Ay dahil mahal na mahal mo. Di ba, Mahal na mahal mo. Malungkot na katotohanan. At ano ang malungkot na katotohanan na sinasabi ng Ebanghelyo? Na nag-iipon ka sa mundong ito, na nakakalimutan mo, hindi mo naman yan madadala. Nagmamadamot ka sa mundong ito, na pagdating sa huli, hindi mo naman magagamit. Baka kayo'y maraming inipon. Baka kayo'y nakatanggap ng maleta. Di ba? Hari nawa. Di ba, Ano ibig ko sabihin? Anong balak mo? What do you plan to do? What do you plan to do with what you have? Kung kayo'y maraming sapatos, what do you plan to do with that? Kung marami kang bag, what do you plan to do with that? Kung marami kang damit, what do you plan to do with that? Where your treasure is, there your heart is. Na-share ko na ito dati na nag-hoard ako ng ballpen. Nag-hoard. Isang damokal na ballpen. At dahil nag-hoard ka ng ballpen, yung hino-hoard mo, pamahal ng pamahal. Pamahal ng pamahal. Yung iba nagpaina lang, hindi naman nagamit. Sa sobrang dami.
Ha? Yung iba nag-hoard ng magnet, di po ba, no? Pag pupunta sa ibang bansa, magnet, yung mga kasama kong pilgrims, walang ginawa kundi bumili ng magnet, po. Sabi ko, ang dami mo ng magnet na nabili. Kailangan mo na bumili ng bagong rep, di po ba? Para paglagyan ng magnet. Isipin mo, bumili ka ng rep para lang sa magnet, di po ba, no? Malungkot na kwento yun. Pero, marami sa ating ang hino-hoard ang kung ano-ano at hindi natin tinatanong, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Pinagmamadamot natin. Ayaw nating ipahiram. Ayaw nating ipamigay. At sa palagay ba natin, pagdating ng araw, kahit gaano kamahal yan at yan ay wala ng pakinabang, mahalaga pa rin ba yan? Hindi na. Hindi na. Yung mga magulang na nag-iilusyon na yung kanilang mga damit, pag sila'y namatay, isusuot ng kanilang mga anak. Uy, hindi totoo yan. Hindi yan isusuot. Ano po? Ipamimigay yan. Ano po? Anak, huwag mo itong pamimigay, gamitin mo ito. Opo. Kunwari lang yun para hindi sumamang kalooban mo. Pamimigay yan. Ano po? Diba? Sabi nga nung kaibigan ko, tinatanong niya, mister niya, she is dying of cancer. Sabi niya, Robert, pag namatay ba ako, mag-aasawa ka ba uli? Diba? Anong sagot ni Robert? Wala ka ng pakialam dun. Patay ka na eh. Di po ba? Ano ibig ko sabihin? I always say this. If you buy things you do not need, you might sell things you need. If you buy things you do not need, you might sell things you need. Kasi gusto lang natin, marami yan. Di po ba, no? Kahit naman yung kumakain ng marami sa atin, kahit busog na, dahil libre, talagang umorder pa. Di po ba, no? Nagluluwag na ng belt. Ano po? Lalo na pag eat all you can. Bakit kailangan mong kwentahin? Ano po? Magkano ito? Ito. Ay, hindi pa sulit. Kukuha pa. Kahit nasusuka na. Diba, no? Sabi nga nung mag-ama na nakatayo sa harapan ng eat all you can, nakita ang presyo. Tanong ng ama sa anak, kaya natin ito? No? Hindi tinatanong kung can afford sila. Ang ibig sabihin, kaya mo bang kumain ng 1,500? Di ba, no? May tawag doon. Ano po? Ang mahirap no, nakabawi ka ng 1,500, pag uwi mo na stroke ka. Di ba ba? I hope you're getting the point. What are the things you have been accumulating? Even power at the end will be taken away from you. Meaning, values will always be dictated according to the purpose. Kaya nga malungkot na kwento, yung naghanap ka lang ng asawa na maganda. Kaya pagtanda ng asawa mo, naghanap ka ng iba. Bakit? Ang basihan lang ng iyong pagmamahal ay maganda. Lahat pumapangit. Sorry for the words. Sorry for the words. Ano po? Sadyang nagbabago. Di po ba, Kung namimili ka dahil mabilis, pagdating ng araw, babagal. Di ba? Let this Eucharist invite you to ask yourself, what are your priorities? Where are your treasures?
Where are your treasures? Regardless how rich you are, my dear friends, my brothers and sisters, nothing that you have accumulated, you will be able to bring. Amen. Again, my brothers and sisters, do not forget this. No one is indispensable. No one is indispensable. Whatever position you are now, you will not be there forever. Do not forget that. Whatever power you have now, it will not be yours forever. Second, do not exchange heaven for any material things that eventually all of them you will leave behind. Do not exchange heaven for any material thing that eventually you will all leave them behind. Sayang naman, pinagpalit mo ang langit sa mga bagay na hindi mo naman pala madadala. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang akin po mga magulang, ang kanilang anibersaryo ng kasal ay kapestahan ng inanalaging saklolo. Ang malungkot na kwento ay ang aming ama ay protestante. Kaya, hindi namin pinag-uusapan ang anuman tungkol sa mahal na birhen. Nakilala ko lang ang inanalaging saklolo at ang nobina patungkol sa kanya ay nang dumating si Father John Maguire, ang kanilang kapatid na pari sa Lucena, at ako'y inanyayahan na maging kaanib ng Kilusang Ilaw 1977. Doon ko lang po nalaman ang tungkol sa inanalaging saklolo. Ano po? Nung nag-college na, nag-aaral ako sa Maynila, panahon ng kahirapan ng pag-aaral kung saan ang aming ama ay naloko, nadaya sa negosyo at dumaan kami sa kahirapan na kung saan habang nag-aaral kaming magkapatid, isa lang ang aming sapatos. Siyang nagsusuot sa umaga, ako sa hapon. Hindi kami pwedeng sabay na pumapasok. Ano po? Kaya pagkatapos ng klase niya sa umaga, dali-dali siya, at ako alas 12 nakaupo na, nakamedyas na, inaantay ko hindi siya kundi yung sapatos. Ano po? Yung mga panahon na yon na gusto niyong sumuko, ang pinaghugutan ko ng lakas ay minsan nagpupunta ako sa baklaran ng hating gabi. Nakaupo lang ako. Nakaupo lang at nakatingin sa imahin ng inanalaging saklolo. Wala akong masabi, hindi ako nagrereklamo, at alam niya ang aking saloobin. Hindi ako nagtatanong hanggang kailan. Nakatapos ako ng college. Ako po ay naging licensed mechanical engineer. Nagtrabaho ako ng 10 taon bago ako pumasok sa seminaryo. Anong una ko natutunan? Magandang matutunan nito. Hindi nyo ikayayaman ang pagnunubina sa inanalaging saklolo.
So huwag kayong aasa na yayaman kayo, hindi kayo payayamanin. Ano po? Sapagkat ang paalala ng ina ng laging saklolo ay sasamahan kita. Ang mahalaga, mayroon kang kasama. Hindi lang yung may kasama ka kung kailan ka masaya, yung mayroon kang kasama na kung saan iniwan ka ng lahat. At yun ang unang-una. Hindi ibinigay sa akin ng mahal na bire ng sapatos. Ang ibinigay niya, ang kanyang gabay. Ang kanyang paalala. Ang kanyang mga yapus sa panahon ng pangungulila, sa panahon ng mga pagtatanong. Ikalawa, hindi niya pinapagaan ang buhay. Ang tunay na ina, bagamat ang hangarin, ay ang kanyang mga anak ay maging marangya, pero ang ina ng laging saklolo ay hindi niya hinahangad na ikaw ay maging marangya ang buhay. Hindi ibig sabihin ng marangya ay maging magaan. Alam po ninyo, kaya maraming kabataan ngayon ang mahina ang kalooban ay dahil pinalalaki sila sa isang marangyang pamumuhay. Nagkukwentuhan kami kanina ng mga nag-aayos ng altar. Kasi sabi niya, Father, ang tangkad mo. Lumaki po ako sa Star Margarine. Ano po? Ang panahon namin ni Star Margarine, ano po? Ha? Pag ikaw ay mayaman-yaman, may Star Margarine ka. Ano po? Pag mayaman ka, ang meron ka, peanut butter. Si Lilis, di po ba? Ano? Kilala nyo yan. Ano po? Star Margarine. Nilalagyan mo ng konting asukal para sumarap-sarap. Di po ba? Ano? Kaya tumangkad ako. Ano po? Sasabihin nyo, kayo na may nag-Star Margarine, hindi kayo tumangkad. Hindi nyo kinain ng takip. Ano po yan? Dapat kinain yung takip. Ano po? Kasi, dahil konti lang, dinidilaan mo yung takip, di po ba, no? Dinanas namin yun. Lumaki kami sa hirap. At dahil dyan, naging matatag kami. At ang mga bata ngayon, ang malungkot na kwento ay ano? Meron na lahat na ulam, nagre-reklamo pa. Di po ba, ano? Ha? May tusino na. Ha? May longganisa na. May itlog na. Wala lang hotdog. Ano sabi? Wala tayong ulam. Di ba? Masyado niyong pinalaki sa karangyaan. Mga magulang, pag namatay kayo, kawawa yung mga yan. Ano po? Marami sa mga anak kayo, hindi man lang marunong magsaing. Di po ba? Ni hindi marunong magbukas ng dilata. Puro Jollibee, puro McDonald's. Kasi hindi marunong magluto. Sabi ko, turuan mo ang anak mo. Tinuruan magluto. Rice cooker na nga eh. Oh, pagdating ng tanghalian, wala silang pagkain. Walang kanin. Sabi ko, anong nangyari? Sabi, pambihira, Father. Tinuruan ko na. Huhugasan mo. Susukatin mo. Di ba gano'n? Di ba ba? No? Wala nang hinihipan. Oh, ano nangyari? Wala kaming kanin. Bakit? Hindi inon ang rice cooker. May tawag doon, di ba ba, no? Kasi masyado niyong pinapagaan ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi sa Ebanghelyo? Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming manalangin. Alam po ninyo, ang pananalangin ay wala sa ganda ng pananalita. Kaya nga sa simula ng Ebanghelyo, wala sa dami ng pananalita. Ang panalangin ay tungkol sa relasyon. Dahil pag maayos ang relasyon, kahit walang inikan, nagkakaintindihan. Hindi po ba, ano?
Kahit walang imikan. Yung mga nag-iibigan, haba lang ng uso. Alam na. Di ba? Totoo. Tinginan lang nakakaintindihan. Pero pag nag-away, sigawan. Di po ba, no? Yung mga mag-asawang hindi na nagmamahalan, nagsisigawan na. Hindi pa rin nagkakaintindihan. Bakit? Wala sa salita ang relasyon. Ang panalangin ay nagsisimula sa relasyon. Na naintindihan mo kung sino ka at naintindihan mo kung kanino ka tumatawag. Nung na-stroke ako, classmate ko si Father Chody, na-stroke, nauna lang ako, Anong na-stroke ako, yung mother butler ng dating parokya, nalaman niya dahil sinabi sa kanya ng kanyang anak, "Nanay, si Father Dave na-stroke." Naku, umiyak ang matanda. Paralyzed na. Umiiyak. Sabi niya, "Mga anak, tayo'y magtipon-tipon, tayo'y magkapit kamay, ipagdasal natin si Father Dave." Ay, ako'y touch na touch nung kinukwento yun. At sabi ng kanyang anak, at sabi ba naman ng nanay, sabi niya, "Sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord, in this." Gumaling naman ako, gumaling. Ano ibig ko sabihin? Wala sa salita. Di po ba, na? Hindi kailangan ng mahal na birin ang pambobola. Hindi kailangan ng Diyos ang pambobola. Ang kailangan ng Diyos ay tunay na kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, walang imposible sa mga taong nananalig. Aanuhin mo ang yaman kung walang kapayapaan. Aanuhin mo ang sarap ng ulam kung galing naman sa nakaw. Di po ba, anak? Nag-post ako. Masarap nga ang iyong kinakain. Kinakain ng pamilya mo, galing naman sa nakaw. Malusog ang katawan mo, pero nabubulok na ang kaluluwa mo. Bakit? Sapagkat ang buhay ay tungkol sa isang maayos na relasyon sa Diyos. Bakit hindi ka humingi bago ka magreklamo? Ang palagi ko pong sinasabi, natutunan ko po ito. Ano po? Mabuti pang humingi ka nang hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Hello? Naintindihan niya? Mabuti pang humingi ka at hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Ang paanyaya ng mahal na birin ay humingi ka. Huwag yung reklamo ka ng reklamo. Humingi ka ba? Alam ni Lord, humingi ka. Di ba? Kaya nga, yung bulag ng nilapitan, anong gusto mo gawin ko para sa iyo? Bakit kailangan tanungin ng Diyos? Bulag naman yon. Di ba? Gusto ko pong makakita. Sapagkat hindi lahat ng bulag ngayon gustong makakita. Pag tinanong mo ang ibang bulag, anong gusto mong gawin ko sa gusto kong manalo sa loto? Hindi makakita, di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, sa unang araw ng nobinaryong ito, huwag niyo itong kakalimutan. Meron kang isang ina na nakikinig para idulog ang iyong panalangin sa Ama. Hindi kailangan magandang pananalita. Ang kailangan lamang ay magandang kalooban. Ikalawa, mabuting humingi kahit hindi nabigyan, kaysa hindi nakatanggap kasi hindi naman humingi. Ano po? Humingi ka. Mga minamahal na mga kapatid, ikatlo, hindi naman tayo nagmamadali, di po ba, anak? Ano ibig ko sabihin? Wala namang gustong mamatay ng maaga.
Di po ba, anak? Ha? Habang tayo nabubuhay, sana tinatanong ninyo, ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kung inyo pong titingnan ang Ama namin, pagkatapos sambahin ang ngalan mo, ang kasunod nun ay sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sakal mo lang sasabihin, bigyan mo kami ng aming kakanin. Ano po ibig ko sabihin? Bago kayo kumain, itanong nyo muna, nagawa nyo ba ang kalooban ng Diyos? Hello? Bago kayo kumain, tinatanong nyo po muna dapat, nagawa nyo ba ang kalooban ng Diyos? Sapagkat hindi kayo papasok sa pinto ng langit nang dahil sa inyong kinakain. Papasok kayo sa pinto ng langit dahil ginawa nyo ang kalooban ng Diyos. Ano po sabi ni San Pablo? Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Kaya ang unang araw ng nobinaryong ito, inaatasan tayo paano manalangin. Sapagkat ang panalangin ay uri ng pamumuhay. Hari nawa, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yung puro hingi. Hindi po ba? Ano? Hindi lang yung puro hingi. Sapagkat may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal, kailangang magtrabaho. Hindi po ba? Maraming kabataan, ang daming tinapos, wala pa ring trabaho. Bakit? Ayaw mag-apply. Ayaw mag-apply. Di ba ano? At yung nag-a-apply, gusto malaki kagad ang sahod. Di ba? Hindi pa nagtatrabaho, sahod na kagad ang iniisip. Di po ba? Kaya sabi ng kanyang nanay, sabi ng kanyang anak sa kanya, Nay! Nanaginip ako. Ano pa naginip mo, anak? May trabaho na daw ako. Sabi ng nanay, anak, matulog ka uli. Bakit, nanay? Baka sumahod ka na. Ano? Mahirap yung nabubuhay ka lang sa panaginip, di po ba, anak? Mahirap yung nabubuhay ka lang sa panaginip. Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot humingi. Sapagkat alam ng Diyos ang tunay na kalooban ng mga anak ni Maria. Inuulit ko, huwag niyong kakalimutan ito. Hindi bali ng humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi nakatanggap dahil hindi. Amen. Maraming salamat po. Ano po? Yung iba dahil excited, hindi na sabing amen. Sabi ko, katawan ni Kristo, Hi, Father. Magsitayo po tayo. Pahintulutan yung kayo'y aking ipagdasal. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Naway ingatan ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos na kagalingan. Gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba, dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kayo, ang inyong pamilya, ay pagharian nawa ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Naway maging kalugod-lugod sa Diyos ang inyong mga panalangin.
Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng ina ng laging saklolo, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, kayo ang inyong pamilya ay pagpalain ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos.